Karamihan po sa mga motorcycle enthusiasts, ang hilig ay ang mag-explore on a road trip. And for a great riding experience, lalo na kung kayo ay maglo-long ride, you need a touring bike with good handling power, storage capacity, at syempre, yung comfy seats for you and your OPR o yung inyong mga official back ride. Meron ako official back ride ngayon o OPR. Etong si ate. Tingnan natin kung hanggang saan siya tatagal. Kaya para sa ating ride for today's episode, ito po ang 2022 Honda Goldwing Tour Airbag DCT dito po sa Manibela. Para mas makilala pa po natin itong Goldwing Tour Airbag DCT ng Honda, tatanungin natin mismo ang may-ari po nito. Makakasama natin si Neil Mendoza na isa din pong motovlogger para bigyan tayo ng kaunting overview tungkol po dito sa kanyang motor. Hi Neil, good morning. Good morning, Kuya Daniel. Good morning. Salamat ha Apo. for lending us your motorbike. Sana huwag kong maisadsad. Pero gaano katagal na sa ito? More than 1 year po. What made you decide na mag-Goldwing? First, yung comfortability. Tapos yung infotainment. At the same time, it's my wife's choice. Okay. Wala tayong ano na doon. Wala tayong laban doon. Wala. So dati kasi leaning forward ako sa adventure bike. Pero my wife decided to take this bike. Kasi nga yung sa kanyang sitting position, sa kanyang back ride or back seat. Okay. So bakit ito ang gusto naman ni Mrs.? Unique. Kasi bihira. Okay. Everywhere you can see adventure bikes or sports bike everywhere. Pero ito kasi is bihira lang. But hindi BMW. Di ba may counterpart sa BM, no? Binasa ko po pareho, pinag-aralan ko sa YouTube, pero dito talaga lahat. Ano pinakamalayo mo na biyahe dito? Lawag, Sagada, yun pa lang naman. Malayo na ha. Opo. Maabot na ng Sagada ha. Okay, so kumusta? Na-meet ba yung expectation mo? Yes po. Kasi during that time na nag-ride kami ng Lawag, i-compare ko lang siya sa aking other big bike. Talagang dito kaya mong diretsuhin nang walang pahinga. Alright. Kumbaga, gas lang ang kailangan. Yun lang pinakapahinga mo. Ilan ba ang capacity nito? 21 liters po. 21 liters. So yung 21 liters mo, hanggang saan ang naabot? Ilang kilometers per liter? Depende po sa bibigyan mong gas Pero kanina nung papunta ako rito is 15.7 liters per kilometer. So pagka isang full tank niya is more than 250. So 15 kilometers ka na sa isang litro. Sa expressway. Depende rin kung anong piga mo. Hindi naman mainit. Hindi po. Hindi kagaya ng mga ibang European bikes na anditong init sa ating mga binte. Ito wala. Talaga? Wala po. Wala kayong mararamdaman. Kumusta pagka nasa traffic ka? Although of course, kayang-kaya mo dahil... Peace pogi na lang po kasi mahirap isingit. Okay, medyo mabigat talaga. At saka medyo wide. Kumbaga kung nasa mga sasakyan, andun ka lang din. Pero pagka sanay ka na po, kayang-kaya na po Pero yung riding niya, handling niya, siyempre pagka mga ganito na kalalaki, intimidating na Para sa iba, lalo na yung, teka, parang nakaka-intimidate, malaki. Hindi ba mahirap dalhin? Hindi po. Sanayan lang. Mabait siya? Mabait po. Okay. So, speaks for the heart to heart. Ano ang pinaka-gusto mong feature nito? Para ka nang nakakotse dito. Opo. Ang pinaka-gusto kong feature nito is unang-una sa infotainment, wherein you can mirror your phone to the panel. Kung meron kang AirPlay or Apple, so pwede mo siyang i-hook up. Pasok lahat. Yes po. May sariling navigation. Meron po siyang sariling navigation din. Halos lahat po ng kung anong meron sa sasakyan, ng mga bagong sasakyan, andito rin po. Sa mga dashboard, ganun. So, may infotainment ito, may speaker na siya Nadidinig mo ba na maayos pagka umaandar ka? Yes po. Kahit naka-helmet ka. Kahit naka-helmet ka na. Sa cruising speed ka, rinig mo pa rin. Kumusta naman yung riding comfort niya? Very comfortable po.
para ka nang nakakotse talaga. Yes po. Kung magkakaroon ka ulit ng susunod na bike, ano ang gusto mo bukod dito? Adventure bike. An adventure bike. Yun na lang Talagang kukulang ko. Gusto mo pa din talaga yung Yes. adventure bike. Pero you're also a motovlogger. Yes po. Ano nga yung motovlog? Ano mo? Biker Bay Motovlog. Biker Bay. Bakit Biker Bay? Biker Bay kasi since I was a kid, I love motorcycles talaga. Talagang I'm a motorcycle guy. Hilig mo na talaga. Hilig ko na po talaga. Tapos Bay, medyo mas pogi konti. Okay. So far, ano ba yung mga content mo dun sa motovlog mo? I'm more on talaga adventure ako sa mga biyahe, tapos pagkain, ganyan. Good morning mga utols, welcome back. We are going to Clark. Big shoutout nga pala sa mga biker armies natin dyan. Ayun, nagluluto na sila, sakto. Yun, naluto na ang ating merienda. Ito, Wow! pupunta na kami dito para kumain ulit. Finally! Kanino mo to mas i-recommend? Sa inyo po. So yung mga anong klase ng mga rider yung naghahanap ng mga long ride? Ganyan, Yes po. Kung talaga. ang hanap niyo is mga long ride at ikaw ay may kalakihan, this is the right bike for you. Okay. Pero pagka ikaw is medyo kulang sa height, medyo mahirap po. Ano bang height nito? 29, oh, not that high naman pala. 29. Mababa lang ho siya. Oh. Kaya lang kasi masyado malapad yung upuan. Alright. Nag-modify ka na ba dito? Wala pa po. Wala. So, lahat yan As is talaga. lang po. As is lang siya. As is lang po. Kasi parang wala ka nang imo-modify. Kaya nga po, wala na po makita. Kung meron kang gustong sabihin sa ating mga riders at sa rider community, anong gusto mong iparating sa kanila? Isa lang po ang aking gusto iparating sa mga kapwa ko riders, be responsible, lalo sa daan. Dapat laging confident lang tayo. At the same time, i-explore natin ang mga kaya nating gawin sa buhay. Hanggat may pagkakataon, i-ride natin ang i-ride. Kasi minsan lang sa buhay natin yan. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Tama ho. Neil, salamat. Thank you, Maraming Daniel. salamat. Thank It's you so your pleasure much. po. Yeah, nice to have met you. And titignan ko sana It's all yours. angkas ko yung ano ko. Alam mo, matagal ko nang sinisipat ito. Dati may hinihiram ako. Aha. Hindi ko nahiram. Nakarating na ng Davao. Kasi may yung mga kaibigan natin na meron. Dinala nila sa probinsya. Kaya Kaya hindi lang ko ngayon po kasi ito ngayon is ko na lang siya parang per order na lang. Oh, So pagka may order sa kanila isi-ship from Japan, meron siyang reverse, merong walk mode. may walk mode, may Yes. reverse. Okay. Para siyang si R18 ng BMW. Pero si R18 walang walk mode. To test how comfortable and capable this Honda's flagship Grand Tourer is, samahan ninyo ako at ang aking official back ride dito sa ating Manibela Test Ride. Test ride na tayo ng Honda Goldwing courtesy of Sir Neil Mendoza ng Biker Bay Motovlog. Yan. Paki-like, share, and subscribe nyo na rin po siya alongside with Manibela. Meron ako official back ride ngayon o OBR. Etong si ate. Tingnan natin kung hanggang saan siya sasakay at tatagal. Kung may isa sa mga bike na gusto kong masakyan talaga mula noon ay itong Honda Goldwing. Nagkataon lang yung mga hinihiram natin na karoon ng conflict sa mga schedule. Pero ngayon, napagbigyan tayo ni Sir Neil Mendoza. Kaya for the first time ay makaka-ride tayo ng Honda Goldwing. At parang kotse na din yung mga setup nito, no? Pero DCT siya. So para siyang scooter. Although meron siyang manual, meron kang pwedeng pagpilian, drive and manual. Para din siyang yung Honda Rebel 1001 na DCT at saka yung XADV na 750 ng Honda. Ganon din yung principle niya. Just that iba yung propagation, kumpleto na yung setup niya.
instrument panel, may speaker, and eto, marami pa. So bibigay namin sa inyo yung ating impression dito sa ride na to. Let's go! Itong aking OBR ay isakay na natin. Ready? Alam mo na ang gagawin mo. So, hindi siya ganong kabigat, ano? Pagka wala kang back ride, mas magaang, pero hindi siya ganong kabigatan talaga. Medyo intimidating pag tinitignan mo, pero magaang siyang dalhin. As a matter of fact, kung timbang yung pag-uusapan, siguro para mas mabigat pa yung mga GS, no? Di hamak na mabigat yung Harley, no? Kumusta ka naman dyan, OBR? Kumusta ang upo mo? Maganda ang upo mo. Sabi ng OBR ko, hindi daw nakakatakot na umangkas. Huwag lang daw ganyang kabilis. Sabi niya. Ang bagal lang natin, oh. 80 lang. Seatbelt, syempre wala. Ang motor yan, eh. Naghanap ng seatbelt. Ang ganda ng suspension niya. Kasi kitang-kita mo yung bayo, no? Pati yung sitting position mo, upright siya. Para kang nakaupo talaga ng diretsong upo lang. Tapos nakahawak ka lang sa handlebar. Yung handlebar niya, eksaktong-eksakto lang na hindi ka aabante, hindi ka atras dito sa hulma ng seat mo. And mababa lang din yung kanyang seat height. Nasa 29 inches lang to, eh. Mukhang nasasarapan ng OBR ko. Baka daw siya makatulog, sabi niya. Pag-heli natin yung OBR ko. Kami naman po, pag merong ride na ganito, meron pa rin kaming, syempre may LRC kami, nakasama. Naka-staggered ang position namin. Meron kaming LRC, yun ang tinatawag nating lead road captain. Siya yung mas nakakaalam nung ating destination, nung lugar. Ang kasunod ng LRC, itong ating mga senior members. Ibig sabihin, yung mga kasamang mga senior na. And then, pinapagitnaan natin kung minsan, yung ating mga kasamang new guys, yung mga novice, yung talagang mga hindi pa masyadong nagra-ride. Tapos tsaka tayo merong kasamang blocker bago yung ating tail gunner, yung ating sweeper sa likod. Yun ang positions natin ngayon sa ating ride na ito. We're going back to KD Rock. Nandito tayo sa Nueva Ecija. Pabalik na tayo sa Bataan. Merong road under repair. Sabi niya, prepare to stop, detour ahead. Yan, ito ang mga medyo hindi nakakatuwa sa mga lugar na ganito dahil pero ang baba nyo, lalo na pagka may back ride ka na. Di hamak na magaang to as compared sa road glide na naka-tour pack. Oops, medyo madulas itong area na to at medyo may putik-putik. Road under repair. Ingat lang tayo. So pwede pala to sa mga bagitong rider na kagaya natin. Mabigat lang para siguro sa umpisa, pero mas magaang po siya kung i-compare mo dun sa ibang mga big bikes, at hindi naman siya mabigat dalhin. Magaang naman siya dalhin. May mga riding modes to, ayan, naka-tour riding mode tayo. Meron din siyang riding mode. Magsasasakyan ka na. Bakit? Nainitan ka na kagad.
Malapit na tayo sa expressway, di ba? 10 kilometers. Lapit na yan. Lapit na tayo sa KD Rock Street. So, hindi siya mahirap dalhin, very nimble yung pag-handle mo sa kanya. Magaang siyang bitbitin. Pagka sinakyan mo na, tumakbo na, hindi na siya actually kahit sa pag mata-traffic ka siguro hindi malaki lang, bulky lang siya kaya medyo mahirap isingit siguro, pero hindi ganun kabigat considering na dahil nga maganda rin yung seat height niya kahit sa Asian na kagaya natin na hindi katangkaran, stable siya dahil dun sa laki niya, which is very important especially pagka talaga nasa mga highways siya. Napakahalaga ng stability. Kagaya niya, malakas ang wind drag pero hindi ka basta maigalaw ng wind na magsusway ka. Maganda din naman yun. Makikita mo din yung tama ng hangin Yan, yung tama ng hangin niya nandito sa may taas, lagpas yan, lumapot. Gaganon yung kamay mo. Dito matama sa'yo dito. Dito, wala yung tama dito sa'yo sa mukha at saka sa dibdib. Nandito na sa lagpas na ng helmet. Nasa tour mode lang ako, pero itong tour mode niya, lang siya, maamo lang siya, hindi siya ganun ka-responsive, pero pagdating sa dulo, talagang dun mo makikita yung tooling niya, just the same, maganda handling niya, maganda yung maneuverability niya, magaang siyang dalhin, hindi naman siya yung pagka nasakyan mo na parang may intimidate ka, maamo naman siya, so madali din mong very nimble din siya. Hindi siya mahirap i-maneuver. Medyo mas mababa nga lang yung ground clearance niya kasi may mga humps na pag medyo mataas kailangan talaga dayain mo, especially kung meron kang back ride, mas bumababa kasi siya pero generally pagka pang long ride talaga wala kang masasabi, hindi mainit yung niya, hindi mainit yung especially pag nasa highway na ganyan, hindi mo mararamdaman yung buga ng init ng makina. Maganda yung upuan niya dahil nakaturopak na siya stock na to lahat na to. Tsaka yun nga, ang seat height niya naman kasi 29 inches lang kaya hindi siya kataasan. Maganda yung niya, riding position mo kasi diretso ka nga lang, para ka lang nakaupo, aatras ka lang ng konti kung gusto mo medyo mas umunat ng konti yung legs mo, pero generally para ka nakaupo sa silya, yung pagiging upright niya, including yung handlebar niya, yung distance niya sa'yo, eksakto lang halos na hindi ka susubsob, hindi ka naman liliyad, pati yung height niya, hindi siya nakakapagod. Tapos meron pa siyang cruise control. So yung cruise control mo, mapapahinga yung mo sa pag throttle dahil diretso lang siya. Hindi mo kailangan mag-throttle. Nakapirmis ka lang, lalo na kung mga long ride. Tapos yung upuan mo, ganda yung upuan niya, malapad kasi. Nakita mo, pati yung nasa likod mo, maganda yung upuan niya. Uy, jackpot, umuulan.
Dalawa lang pagpipilian nyo. Mababasa, maliligo. Inabutan na nga tayo ng ulan mga kamanibela. Sa mga ganitong pagkakataon, ano ba ang dapat nating tandaan at ihanda sakaling abutan tayo ng ulan while on the road? Una sa dapat nating ihanda ay ang ruta na ating dadaanan. Mahalaga ito dahil kapag bumuhos ang napakalakas na ulan, ay alam natin kung saang lugar tayo maaaring sumilong. Kagaya na lamang ng mga gasoline stations o rest stops. Pangalawa ay ang ating mga gears. Tandaan na palaging magbaon ng mga appropriate rain gears, lalo na sa mga long rides natin. Maaari ding magsuot ng mga waterproof gears for a more extreme circumstances. Pangatlo ay take it slow. Kapag umuulan, hindi maiiwasang maging madulas ang kalsada. Karamihan din sa mga aksidente ay maaaring mangyari kung matulin kang magpatakbo, especially in wet conditions. Kaya when it's raining, we are required to take extra caution. Ika nga, with proper precautions, you will safely reach your destination. And here we are dito sa ating destination. Titignan naman natin kung gaano ba kalaki ang ating naging fuel consumption mula sa Nueva Ecija hanggang dito sa Orani, Bataan. Paano po binubuksan ng gas? Ayun. Doon pala. Sige, full tankin mo. 17 liters ang nakonsumo natin. Sir Neil, maraming salamat po ulit, ha? Ay, thank you. Stage kami Oo nga. at Biker Bay Army hat. Tingnan mo, buti pa si Sir, meron. Biker Bay. Salamat po, ha? Salamat. Anong pinakaayaw mo dito? Wala. Nakita mo, di ba? Kaya, uulit-ulitin niya pa ang pagkakamali dito. Sir, thank you so much, man. That's the Honda Goldwing Automatic Airbag DCT na ating featured for this episode. Muli, maraming salamat Sir Neil for lending us your motorcycle for a test ride. Tulad namin ni Neil, tiyak marami na kayong naging bagong kaibigan dahil sa pagmumotor. Promote lang natin palagi mga kamanibela ang good camaraderie sa kapwa natin riders. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.